Pinag-aaralan naman ng prosekusyon kung magkatugma ang testimonya ni dating Land Bank Branch Manager Violeta Constantino at ang pahayag ng umano'y bagman tungkol sa mga bag na pinaglagyan ng tig 125 million pesos na halaga ng confidential funds. Para sa detalye may report si Earl Tobias, live. Earl? Yes, Sofia, natisod nga ng prosekusyon na tila nagkakatugma itong testimonya noon ng nagpakilalang umano'y bagman ni VP Sara Duterte na si Ramil Madriaga kung ikukumpara o ihahambing dito naman sa naging testimonya ng kanilang unang retired land bank manager witness ngayong araw dahil ang sabi ng kanilang testigo na retirado nga pong manager ng land bank kung saan winidraw o in-encash itong confidential funds ni VP Sara Duterte ay nakabag yung pera ng kanilang i-release o in-encash na sa isa sa mga pinagkakatiwalaang opisyales ng Vice Presidente na si Gina Acosta. Habang yung testimonya naman ni Ramil Madriaga kung babalikan na una niyang sinabi noong Abril sa House Justice Committee proceedings na naka-duffel bag din ang i-deliver niyang 125 million worth of confidential funds. Ito ang naging obserbasyon ng prosekusyon sa trial ngayong araw. Ayaw man nilang pangunahan ang kanilang strategiya pero mukhang natumbok na anila ang money trail ng confidential funds. Pambihirang pagkakataon anila na nagkakatugma ang nakabag na 125 million pesos na napa-encash sa isang land bank branch. Sa umano'y nakabag din na 125 billion pesos na i-deliver ni Madriaga. Tama, 4 na bag ni pinaglagyan ng cash. 30 million at isang 35 million na gaya nga ng nabanggit ninyo, nung April pa, sinabi na ito ni Ramil Madriaga. Paniwala pa ni spokesperson Barbers, mukhang iisa o parehong bagang tinutukoy ni Madriaga at ng retired bank manager. Hindi naman pwedeng naglipatan ng bag. From the bank, it was placed in a bank, it was given to somebody else. And that somebody else could have been maybe Mr. Madriaga. Maging ang petsa kasi ng pag-i-encash ng 125 million pesos na yan, tugma rin sa araw kung kailan umano'y i-deliver ni Madriaga ang 125 million pesos. Sa verified check na ipinesenta sa impeachment court kanina, may na-encash ang OVP na 125 million pesos noong December 20, 2022. Sa affidavit naman ni Madriaga noong Abril, December 20, 2022 din nangyari ang umano'y pagdi-deliver niya ng confidential funds sa loob lang ng 24 hours. Hindi naman magkakilala ata yung dalawang bank managers at saka si Madriaga, no? So pero may pagkakapare-pareho yung sinasabi nila, yung description nung nilagyan ng pera. I don't think this is a made up story agreed by these 3 individuals, 'di ba? Ang malaking tanong na lang ngayon ay kung ibig sabihin ba nito ay kailangang humarap ng umano'y bagman ng Vice Presidente na si Ramil Madriaga. Wala pa siya sa mga ipinasabpinang witness ng prosecution panel para sa susunod na linggo. Pero kung babalikan, napamarkahan din yung listahan ng prosekusyon kung saan isinama nila si Madriaga sa mga posibleng tumistigo sa ilalim ng kanilang alegasyon na umano'y maanumalyang paggasta ng OVP confidential funds. Balik muna sa inyo. Ako po si Sofia Potenciano. Para maging updated, manatiling nakatutok sa Congress TV Digital at iba pa naming social media pages.